Ito, 57 anyos na babae arestado ng Anaw PNP sa Tarlac dahil sa patong-patong ng mga kaso. Ano kayang klaseng kaso yan, ha? Narito ang balita ni Jude Briones. Target on Air. Live report. Karex, arestado ang isang 57 anyos na babae sa isang pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Anao Municipal Police Station sa lalawigan ng Tarlac na pinamumunuan ni Police Major Robert Pablo at ng Provincial Intelligence Unit ng Tarlac Police Provincial Office noong ika-17 ng Nobyembre 2025. Ayon kay Police Major Robert Pablo, hipin ng Anao Municipal Police Station ay mapayapa at maayos nilang naaresto ang 57 anyos na babae na itinago sa pangalang alias Chike dahil sa mga mandamento de aresto na inisyu ng iba't ibang korte dahil sa mga kasong kinakaharap nito na estafa at paglabag sa BP 22 o mas kilala sa tawag na bouncing check law. Ang isang mandamento de aresto laban sa 57 anyos na babae ay inisyu ni Honorable Antonio Manguna Pangan, presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court Judicial Region, Tapas Bamban, Concepcion, Tarlac noong June 23, 2021 na may rekomendadong piyansa na 108,000 pesos. Sinabi pa ni Police Major Robert Pablo na 4 ang hawak nilang mandamento de aresto laban sa naturang suspect. Napag-alaman sa isinagawang investigasyon ay ang modus ng 57 anyos na babae na suspect na ito ay binabago-bago ang kanyang pangalan kapag napadpad ito sa isang lugar para makapang-scam at rentangay o ito yung nagre-renta ng mga sasakyan pagkatapos ay hindi na nito ibinabalik. Patong-patong na mga kaso ang kinakaharap ngayon ni alias Chike matapos itong maresto ng mga otoridad ng Anao Municipal Police Station. Ipinababatid naman kay alias Chike ang kanyang mga karapatan nang ito'y arestuhin at saka dinala sa Anao Municipal Police Station para sa dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Muli din nating ipinababatid sa publiko kung bakit hindi muna inihayag ang pangalan ng mga suspect na naresto at kung bakit malabo ang mga larawan nila ay dahil sa karapatan nilang mapanatili ang kanilang pagiging inosente hanggang mapatunayan ang kanilang kasalanan sa korte. Ito ay alinsunod sa saligang batas ng Pilipinas na nagsasaad ng bawat akusado ay presumed innocent until proven guilty. Bukod dito, ayon sa Data Privacy Act of 2012, Republic Act number 10173, ang pangalan at larawan ng isang tao ay tinuturing na personal information na dapat protektahan. Kaya kapag ipinakita sa publiko ang mukha ng suspect nang walang pahintulot o pinal na hatol, ito ay maaaring paglabag sa batas. Ginagawa ito upang maiwasan ang trial by publicity o ang paghusga ng publiko batay lamang sa balita at upang maprotektahan ang reputasyon ng tao sakaling mapatunayang inosente ito. Mula dito sa bayan ng Anao, Tarlac, Jude Briones nagulat para sa Target on Air sa DZME 1530 ang Radyo TV. Target on Air. Live report. Si Kuya Jude Briones, ha?